Niyayag ng Federation of Free Farmers o FFF ang kanilang matinding pagkadismaya sa nilagdaang Executive Order o EO number 100 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagtatakda ng floor price o pinakamababang presyo ng pagbili ng palay. Sa panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Ginoong Leonardo Montemayor, Chairman of the Board ng Federation of Free Farmers o FFF, sinabi niya na bagamat maganda sa papel ang layunin ng EO 100, naniniwala silang kulang ito sa konkretong gabay at maina ang saklaw dahilan upang hindi lahat ng mga rice trader at miller ay obligadong sumunod. Sa kasalukuyang forma ng kautusan, tanging mga ahensyang may direktang transaksyon lamang sa gobyerno gaya ng National Food Authority o NFA ang mahigpit na kailangang magpatupad ng floor price. Ang mga private traders at millers ay hindi naman sakop ng direktang regulasyon at maaari pa ring bumili ng palay o palay sa mas mababang halaga kung hindi sila makikipagkontrata sa ilalim ng mga programang pinangangasiwaan ng Department of Agriculture o DA. Wala umanong nakitang grupo na bago sa nasabing executive order, kaya ipinunto ng FFF na mananatiling dehado ang mga maliliit na magsasaka sa mga lugar kung saan kakaunti o walang presensya ang NFA at kung saan ang mga pribadong mamimili ang pangunahing bumibili ng kanilang mga ani. Sa mga rehiyong ito, halos walang garantiya na mapapakinabangan ng mga magsasaka ang itatakdang floor price sapagkat wala namang obligasyong sumunod dito ang karamihan sa mga private trader. Nagpahayag din ng pangamba ang FFF na maaring gamitin lamang ang floor price bilang reference o gabay at hindi bilang mandatory na presyo. Ayon sa grupo, kung hindi magiging mahigpit ang pagpapatupad, magiging katulad lamang ito ng mga nakaraang programa ng pamahalaan na hindi naging epektibo sa pagtaas ng kita ng mga magsasaka. Dagdag pa rito, tinuligsa ng FFF ang kawalan ng malinaw na mekanismo upang maparusahan ng mga lalabag o hindi susunod sa itinakdang presyo. Sa kasalukuyan, walang nakasaad sa EO 100 na penalty o administratibong parusa sa mga negosyante na patuloy na bibili ng palay sa mababang halaga. Ipinahayag din ng grupo na ang mga exempted na trader tulad ng mga export-oriented millers, cooperatives na may sariling kontrata sa pribadong merkado at mga importer ng bigas na hindi direktang bumibili sa lokal na magsasaka ay hindi rin saklaw ng floor price system kaya't maaring manatiling mababa ang presyuhan sa maraming bahagi ng bansa. Dahil dito nanawagan ng FFF sa pamahalaan na linawin ang saklaw at obligasyon ng bawat sektor sa pagpapatupad ng EO 100 at maglabas ng malinaw na patakaran at monitoring system upang masiguro na makikinabang ang mga tunay na nagtatanim ng palay. Sa kabila ng pahayag ng Malacanang na layunin ng EO 100 na protektahan ng mga magsasaka at panatiling abot kayang presyo ng bigas, iginit ng FFF na kung mananatiling maraming exempted sa kautusan, mananatiling simboliko lamang ito o pampalubag loob lamang sa mga magsasaka at hindi solusyon sa matagal ng problema ng bagsak na presyo ng palay. Ganito ang bahagi ng pahayag ni Ginoong Leonardo Montemayor. Pagka local government sa libang mamimili ng palay, usually ang ginagawa nila, kung ano yung buying price ng NFA, nagtatagtag sila ng mga isa, dalawa, or even maybe up to 5 pesos per kilo. So, kasi kung ang lahat ng palay na binibenta ng isang farmer ay manggagaling po yung pera sa LGU, masyadong malaki ang puhunan na kakailanganin nila. At bilyon po ang mga kakailanganin po ng mga LGU. So, bihira po mga LGUs ngayon na mayroong financial capacity na mamili ng palay at floor price level.